Gusto kong makaharap dito pero ayaw mo pumunta eh. Ayaw. Alam niya kasalanan niya. Anong karapatan niya magpalaya sa akin? Dali pang Kaya nga wag mo nang problemahin yun. Baka ano lang, pagod lang siya noon. Hindi, dali pang umaga nun. Pinuntahan ko siya. Anong kasalanan ng asawa ko sa'yo? Bakit mo siya pinapalang? Yung sinaktan daw niya ako, tapos ngayon awin na yung mag-asawa niya. Kailangan ko yung asawa ko, nakatuwang sa mga anak ko. Naiintindihan mo naman siguro ako, maliliit pa yung mga anak ko. Tapos bandang huli, sasabihin niya, yun nga, pinapalayas kami sa bahay namin. Pero ngayon, sinabi ko sa kanya, pinuntahan ko siya doon. Hindi lang namin binidyo, camera kasi ayaw pumayag nung anak. So, nire-respeto naman namin. Kaya lang sabi ko kay Kuya JJ, pagdating namin, ang nirereklamo ni Nanay Ansing na inaway mo daw siya. Kaya kung maaari mag-usap kayo ng maayos. Wala naman sa akin yun, Dad Frankie. Ang gusto ko lang, huwag nila akong ginaganyan. Ako, hindi ako naghanap ng away. Huwag niya akong sasabihin naman ng ganun. Intindihin niya rin yung nararamdaman ko. Ikaw ba naman, Dad Frankie, kapatid mo, papalayasin mo? Eh, wala ka mag-ginastos na ni piso doon sa bahay na yun. May gana pa siya magsabi ng ganun sa akin. Sininop ko yung bahay namin. Kung pinabayaan ko yan, iniwan ko. Anong kanyan? Sinong titira dyan? Mga anay. Oh, hindi ko kalain na ganyan sila ngayon. Pero ang alam ko dyan, nagsisisi naman na siya. Baka nabigla. Sa punto ng pag-uusap namin, sabi niya, wala na yung Daddy Frankie. Sabi niya. Ayaw niyang... Makalimutan yung sinabi niya sa akin, Daddy Frankie. Ha? Wala daw akong karapatan dyan sa bahay namin kasi babae ako. Dapat daw yung asawa ko ang nag-uwi sa akin. Eh, wala nang bahay yung asawa ko. Lahat ng anak may karapatan. May karapatan kayong lahat. Pero ayoko na makialam dyan, Nanay Ansing, kasi ako, dito lang talaga. Matapos ko lang to, okay na ako. Mapabless na natin, tapos check up lang ni Kuya Oliver, okay na. Tapos na. Salamat, Daddy Frankie. Ayun. Yung kapatid namin talaga. Pero yung mga problema sa pamilya nyo, alam ko, kayo lang yan makakapag-ayos. Hindi. Tama ka doon, Daddy Frankie. Tsaka alam ko naman na nagsisisi na rin si Kuya JJ. Sana wag na niyang ulitin. Oo, hindi na yan. Kasi nakakasakit din sa loob, Daddy Frankie. Ano kayang gusto naman? Ang maganda niyan, puntahan mo dito lang kami. Puntahan mo. Kausapin mo. Kayong dalawa lang magkapatid. Sige, puntahan mo. Para magkaayos na kayo. Kampante rin ako. Ako ba yung makasalahan, Daddy Frankie? Bakit akong pupunta? Ate Ansing, may kasabihan tayo kung sino yung nakaunawa ay siyang umunawa lagi. Hanggat kaya natin magpasensya, pagpasensyahan. Ganun lang yun. Di ba? Para maayos na. Ayaw ko yung iiwasan kayo. Hindi naman ako ganun, Daddy Frankie. Hindi na lang ako iimik kung ganun. Basta wag lang akong sasabihan naman ng masakit. Pero maganda, matino siya ngayon. Hindi siya lasing ngayon. Di kausapin. Sabi ko pa, Daddy Frankie, si Kuya Oliver may sakit sa pag-iisip. Daig mo pa yung may sakit sa pag-iisip. Ang kasakiman ng puso mo. Lumalabas na. Siguro yung sakit sa pag-iisip magagamot, pero yung kasakiman ng puso hindi. Bakit kung sakasakaling... Kung sakaling lumayas kami dito na magpapamilya, yung mga isin makikinabang, sila na lahat. Kasi gusto nga nilang lumayas kami dito eh. Hindi naman. Mangyari dyan, wala nang titira dyan, masisira. Sayang. Yun lang iniisip ko, Daddy Frankie. Hindi na lang sila maging masaya. Maayos yung bahay. Pinaayos ko kahit papaano. Wala naman. Kung tali maayos na maayos. Problema na naman to mga kababayan. Pero hindi yun ang punta namin. Nagulat na lang ako na may problema pala sila pagdating ko. Kaya kami Sabi ko nga, Daddy Frankie, sasabihin ko yung mga sinabi mo sa akin kay Daddy Frankie. Ano sabi niya? Para alam mo din. Alam niya, nagbibiro ako na hindi ko papaabot sa akin. Yung sabi ko lang naman yung totoo, yung mga sinabi niya sa akin. Sabi niya, lumayas kayo dyan sa bahay niya. Sabi niya sa akin. Baka may galit siya sa asawa mo. Wala, ma-okay na sila eh. Okay na sila, Daddy Frankie. Nung nagkati pa nga kami, baboy, nag-inuman pa nga sila. Bandang muli, parang nag-ahamon ng away. Bakit? Papatayin ko yung asawa mo, sabi niya. Kung hindi akong mapatay niya, akong papatay sa kanya.
Ay, Diyos ko naman, para magpapansin. Sabi ko, kung lasing yung tao, tutulog na, hindi na naghahanap ng papansin sa kanya. O, anong sabi ng asawa mo? Balik-balik siya. O, Eh, sabi ko, huwag mo nang patulan. Sabi ko naman. o, anong sabi ng asawa mo? Mabuti, mabait yung asawa mo. Alam mo naman nalasing, huwag ka nang sumako. May ikaw yung nakakaintindi. Baka lasing Balik sila. naman siya, nangahamon talaga. Wala yung anak niya dyan. Wala, Dan Frankie, ako Oo, ang kasi nag-awat sa kanya. Kasi takot siya. Inulak ko siya. Oo. Napahiga ko. Tahimik si Kuya Gigi pag nandyan yung anak eh. Kawawa din kasi yung anak niya dati pa kasi wala nang ina. At ganyan pa yung tatay niya, lasinggero, nagwawala. Kaya sabi ko nga kahit lasinggero yung papa mo, para kang mabuti. Mm. Para mapabuti yung buhay mo. Mm. Tawagin ko siya, Dan Frankie. Ikaw, sige. Papuntahin ko dito. Oo. Ikaw bahala ka. Hindi pa ako tapos maglak. Sige. Nilagyan ko ng halaman, Dan Frankie. Okay lang sa'yo? Oo, wala problema. Ayaw niya, Dan Frankie. Ha? Ayaw niya. Oh, di ba? Hayaan mo na. Baka nabigla lang siya noon. At least okay na kayo. Kasi yung away ninyong magkakapatid, hanggat maaari, hindi na natin isama. Ang anuhin na lang natin yung blessing ng bahay. Ano sabi niya sa'yo? Ayaw na niyang pagdaw. Pero wag mo nang ulitin yung mga sinabi niya sa akin. Oh, ano sabi niya? Oo, sabi niya. Oh, yun ang pala eh. So, wala nang problema. Ganon lang siya magpan sa akin. Pero nung pinagsasalita niya ako ng masakit. Sa loob mo. Oo. Kapatid niya ako yung bunso. Nakawawa noon eh. Namatay yung mga magulang namin. Ako yung walang katulong sa buhay. Mm. Gaganyan din ako. Eh, magiging aral ito sa atin lahat mga kababayan. Yung pagmamay-ari ng magulang, halimbawa bahay, bago natin i-renovate or what, syempre alam natin may mga kanya-kanyang bahay na tapos ikaw walang bahay, bago mo simulan, gawa ka kasulatan. Kahit yung dalaga pa ako. Hindi. Nagkagawa ko. Nung dalaga ka pa nga, ang sabi ko sa'yo, siyempre, mahal mo magulang mo. Oo nga. Tutulungan mo. Oh, pero hindi mo pwedeng i-declare na sa'yo yun kasi ikaw ang nagpagawa. Hindi. Ganun pala yan. Ganon yun. Sa batas natin. Hindi ko naman iniisip kasi nun na. Ganon naman talaga tayo eh. Kasi nauuna talaga yung pagmamahal sa pamilya. Pero, before start na pagka titira ka na, kasi iba na eh. Pag may asawa ka na, mag-iiba talaga. Etong magkakapatid na ito, halimbawa 5 magkakapatid, very close yan. Nagmamahalan yan. Mga binata't dalaga. Pero magkakaroon, hindi naman lahat, not at all. Once na nagkaroon na ng pamilya ang bawat isa yan, magkakaroon ng pagkakaiba yan. Kaya bago ka mag-claim ng pagmamayari ng magulang, kailangan, or bago ka magtayo, dapat may kasunduan talaga. Na pinag-ayunan, pinagsang-ayunan ng lahat. Hindi ko naisip na dahil. Ganon naman talaga, hindi natin maisip. Pero alam mo, Nanay Ansing, isa lang payo ko sa'yo. Kunin mo sa magandang usapan, makukuha yan sa magandang pakiusapan. Huwag mo kakausapin paglasing. Hindi. Kada lasing pupunta, mga amo ng away. Yun ang gusto niya. Dahil ayoko na naman gano'n. Natutrauma yung mga anak ko eh. Nakikita nila yung gulo ng kapatid ko sa kanya asawa ko. Basta ano lang, kung sakasakali, pag-usapan nyo na lang sa barangay na. Pinapatawag nga siya, ayaw naman yung pumunta. Sabi ko, Kasi alam niya, Nanay Ansing, na mali siya. pumunta ka doon, sabi may mga sama ng loob. Ayaw niya pumunta.
Pero susunod na magsasalita pa yan sa akin ng masakit. Ay, hindi na pwede. Papadampot ko minsan. Paano gagawin mo pag nagsalita? Naka-blatter na siya sa barangay. Hmm. Pag nagsalita pa siya at naghamon, Alam ko, Nanay Asing, hindi mo matitiis yung kapatid mo. Alam ko mabait ka. Galit mo lang yan. gusto ko lang Dan Frankie, maging maayos kami. Oo, ayos na yan. Yung kapatid namin, Oo. sinawala sa kapatid mo, yun ang problema namin. Hmm. Bakit ganun? Magawa ba silang problema? Ano lang yon? Lumipas lang, parang nadaanan lang siya ng hindi magandang hangin. Pero alam ko kahit si Kuya JJ mabait din. Parang kinaiingitan ako. Bakit ano kinaingit? Ano bang meron sa akin? Ha, nainggit sila sa'yo? Bakit gusto nila akong palayasin? Kung hindi sila nainggit. Sila akong palayasin. Sino? Ikaw kasi, paggawa ka ng paggawa ng bahay, tignan mo, bago na lahat yung yero. Kinuha mo pa lahat yung Pag naman yung Dad Frankie, tumutulo, natutuluan kami. Kinuha mo Pero pala- hindi ko papagawa. Kinuha mo pa lahat yung tirang yelo dito, naka-long span ka na. So yung kwan namin kusina. Oh, may tumutulo. dirty kitchen ka pa. Banyo. O mayaman ka na kasi. Gusto na. Tumutulo, may mayaman. Tumutulo yung yero, mayaman. Marami ka na nakuha ang yero eh. Tapos may hollow blocks pa. Ipapatas nga kasi nga O eh, tignan mo, walang bumbilya doon, papatas doon, tumutulo. Palalagyan ng white. Ano naman Dati Frankie? Tumutulo yung bahay, mayaman. may baboy ka na naman. Yun lang. Baka yun ang kinakita. Ang laki pa ng perang nakuha ng nakaraan. Oh, nakaraan, magkano ang pera mo? 24,000. Kunin naman sa akin lahat yun. Yung si Kuya Olvan, nakakwan sa akin na lang pabayaan ko yung kapatid ko. Hindi, yung 24,000 sa'yo yon. Eh, kahit sa akin, yun yung Tapos kapatid yung ko. baboy na binigay sa'yo. Alam nga, pabayaan ko si Kuya Olvan. Yung baboy na binigay sa'yo yon. Yung grocery Anong lang. meron sa akin, kapatid ko, hindi ko, ayaw kong... Ay, ganun? Ha? Mm-mm. Nasa akin si Kuya Olvan. Kung Okay. anong kinakain ko, kakainin din niya. Hindi, sabihin mo may 4 na baboy ka na rin, kuya. Huwag na tayong mag-away. Sabihin mo, kuya, may 4 na baboy ka na. Mayroon ka na rin kulong-kulong, kaya okay. Sabihin mo. Ano pang ginaingit naman niya? Maganda ka daw kasi. Ay, Diyos ko! Siyempre. Na-stress ako doon. Na-stress ka. Oo. Pero dati pa nung wala pa kami dito, hindi pa namin nakilala si Kuya Oliver, ganyan na siya. Wala naman siya ginasabi noon. Bakit ngayon meron ng ganyan? Ha? Sabi ko nga, may problema na tayo sa kapatid natin. No. Ang ganyan yung nangyari dito. Magpasalamat ng Diyos si Dati Frankie tumutulong. Ano? Gumagawa pa ng problema na. Okay na yun, Nanay Ansing. Huwag na natin pag-usapan yun sa inyo. Ayusin nyo na lang sa barangay. Hindi na ako makikisali dyan. Basta ito, kaya ako nandito, Nanay Ansing, para maging maayos lahat. Okay? So yun, mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po. Ipag-pray natin na maging maayos na itong magkakapatid. Gaya na aking sinabi, sa awayan nilang magkakapatid, alam ko minor lang yan at maayos na nila yan. Ayaw ko na makisali, ayaw ko na makialam.